ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Magandang umaga po mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Dear Mr. Romantico, ako si Annie ng Montalban, Rizal. Nang makapagtapos ako sa high school, hindi na ako nakapag-aral sa kolehiyo. Namasukan na lamang ako bilang sales lady sa isang department store. Mahigit 2 taon na ako sa aking trabaho nang magkakilala kami ni Lawrence. Miss, pwedeng pakisukat mo ang damit na ito? Sales lady ako dito pero customer is always right, kaya pagbibigyan ko ang request mo. Lawrence. Ako si Lawrence, Annie. Magkakilala ba tayo? Hindi. Paano mo nalaman ang name ko? Narinig ko sa pag-uusap niyo kanina ng kasama mong sales lady. Ganun ba? Okay, isusukat ko na yung damit na ibibigay mo sa girlfriend mo. Wala pa akong girlfriend. Bakit mo pinapasukat sa akin ang damit? May pagbibigyan kasi ko. Na kasing katawan ko? Oo. Relative mo? Hindi. Friend mo? Oo. Naging friend ko siya ngayon lang. Bibigyan ko siya ng gift kasi birthday niya eh. Narinig kong binati ka kanina ng kasama mo. Kaya babatiin na rin kita. Happy birthday, Annie. Teka, wag mong sabing... Oo, para sa yung damit na bibilihin ko. Pero ngayon lang tayo nagkakilala. Pero from now on, pwede tayong maging friend. Diba? Usap muna tayo habang hinihintay natin ang order natin sa eatery na to. Okay lang. Kasi hanggang ngayon natatawa ako sa nakipagkilala saan kahapon sa department store. Uy, masaya ka, Annie, kasi binigyan ka niya ng gift sa birthday mo. Hindi yun. Bago lang kami nagkita, nakipagkilala at nakipagkaibigan na agad siya sa akin. Na hindi mo naman natanggihan dahil binigyan ka nga niya ng regalo. Saan ba kayo? Ang tagal niyo na akong kaibigan. Parang hindi niya pa ako kabisado. Hindi ako after sa regalo, no? Tulog ko? Natatawa lang ako kay Lawrence. Kasi iba style niya ng pakikipagkilala at pakikipagkaibigan. Oh? Parang mahirap tanggihan. Hoy, masama na yan. Oo nga. Baka manligaw na sa'yo ang Lawrence na yun. Bakit magiging masama? Wala pa naman akong boyfriend. Kasi may irereto sana kami ni Cora sa'yo. Oo. Matagal na namin siyang friend. Kararating lang galing abroad. Naghahanap siya ng magiging girlfriend. At saka naipangako namin ni Cora sa kanya, may ipapakilala kami sa kanyang friend namin. At ikaw yun. Naku wag na! Ano ba? Ayaw mo maging boyfriend ng isang galing abroad? Oo nga. Okay na sa akin si Lawrence. Kasi halata ko, manliligaw siya sa akin. No?
Type ko rin siya. Mr. Romantico. Inamin ko, Mr. Romantico, kina Lily at Cora, na na-attract ako sa bago kong kakilala na si Lawrence. Kaya hindi na nagpilit ang mga kaibigan kong ipakilala sa akin ang inirereto nila sa akin na balikbayan. Lily, sumama muna ako sa iyo pag uwi mo. Nung humiwalay na sa atin si Annie kasi gusto ko magkausap tayo. Nakakahiya kay Mike. Oo nga, Cora. Asang-asa pa naman yung tao na meron tayong rereto sa kanya para maging girlfriend niya. Bali ba, na makausap natin siya, pinakita ko sa kanya yung picture ni Annie sa cellphone ko. At agad naman siyang natipuhan ni Mike. Kasi nga maganda at sexy si Annie. Kaya nga, isisit na natin yung blind date nila. Kaya kinausap na natin si Annie. Pero, nilakilala na pala siya eh. Doon sa department store. Lawrence daw yung pangalan. At natipuhan naman niya. Wala na tayong mapapakilala kay Mike. Sayang. Ang alin? Bakit ba hindi isa sa atin yung natipuhan ni Mike? Oh, maganda pa tayo at sexy na gaya ni Annie. Ano, Lawrence? May girlfriend ka na? Wala pa, Kenny. Pero malapit na. Kaya dumaan muna ako dito sa inyo bago ako umuwi. At kaya nga sabi ko sa'yo, magkaka-girlfriend na rin ako. Kilala ko ba? Di pa. Last week pa lang kami nagkakilala eh. Bakit mo nasabing malapit mo na siyang maging girlfriend? Kasi bala ko nang manligaw sa kanya mamayang pagsundo ko sa pinapasukan niyang department store. Paano kung mabasted ka? Malabo yun. Sa lahat ng kaibigan ko, ikaw bang sobrang tiwala sa sarili? Kasi nga, halata ko si Annie na type niya rin ako. Kaya bukas makalawa, ipakikilala ko na siya sa'yo bilang girlfriend ko. Lawrence, mamaya na tayong order ng food. Usap muna tayo. Tungkol saan, Annie? Kasi naipakilala mo na ako sa kaibigan mong si Kenny. Kaya nga natuwa siya kasi tinotoo kong sinabi ko sa kanya na ipapakilala ko sa kanyang girlfriend ko. Natuwa rin naman ako makilala si Kenny kasi mabait naman siya. Joker lang. Di naman siya nagbiro sa akin. Kasi bago pa lang kayo nagkakakilala eh. Pero kapag close na kayo, magbibiro na yon kahit corny. Ang mga friend ko naman ang ipakikilala ko sa iyo. Ha? Kailan? Ngayon. Ngayon? Kaya nga niyaya kita sa resto na ito eh, na madalas namin puntahan para ma-meet mo sila. Kaya dito tayo sa malaking table pumwesto. Hindi mo sinabi kagad sa akin na may mga kaibigan ka palang ipapakilala sa akin. So, sorpresahin kasi talaga kita. Ani! Oh, ayan na pala sila eh. Hi, Annie! Cora! Upo na kayo ni Lily. Okay, thank you. Friends, si Lawrence, ang boyfriend ko. Kumusta kayo? Okay lang kami. Oo nga. Ikaw, Lawrence, okay ka lang din ba? Basta't kasama ko si Annie, okay na okay ako. Pansin nga namin eh. At teka, at o-order na ako ng makakain natin, ha? Dali. Teka, sasamahan na kita, Lawrence. At alam ko ang favorite food ng mga kaibigan ko. Ganun ba? Dyan muna kayo, ha? Excuse us. Cora, ano sa tingin mo si Lawrence? Okay ba siya para kay Annie? Me? Naka-antipatikuhan ako sa kanya, Lily. Ako man eh. Pareho pala tayong hindi gusto si Lawrence para sa friend natin. Halata kasi, plastic ang lalaking yun. Why? Bakit pa kasi nakipagrelasyon sa kanya si Annie? Mr. Romantico. Lingid sa
akin, Mr. Romantico, hindi boto sina Cora at Lily kay Lawrence para sa akin. Buong akala ko pa naman, close na rin ang aking mga kaibigan sa boyfriend ko. Oh, Cora, bakit natigilan kayo? Lily? Para naitanong ko lang sa inyo kung may nanliligaw na kay Annie. Wala ho bang naikukwento sa inyo ang anak niyo, Tio Pepe? Na may nanliligaw na sa kanya? Oo. Wala. Oh, ayan na pala si Annie. Oh, Lily! Nariyan pala kayo ni Cora. Kararating lang nila, anak. May pinuntahan kami ni Cora sa malapit dito, Ani. Kaya dumaan kami rito sa inyo. Sabi ng papa mo, may nilakad ka raw. Kaya nga, mabuting dumating ka na. Lily, saka na ulit tayo magkwentuhan ni Cora, ha? Maiwan ko na kayo. Sige po. Cora, huy, baka nabanggit niyo sa papa ko ang tungkol kay Lawrence, ha? Di, may problema ka ba sa papa mo, Ani? Wala naman. Bakit hindi mo pinapaalam sa papa mo ang tungkol sa iyong boyfriend? Gusto ko kasi masiguro na ikaw na ang tamang lalaki sa akin, Lawrence, bago kita ipakilala sa parents ko. Ako, Annie, sigurado na akong ikaw ang tamang babae para sa akin. Kaya in time, pwede kitang ipakilala sa mga relatives ko, sa parents ko. Makikilala mo rin ang mga relatives ko. Akala ko pupuntahan mo rito sa park sina Lily at Cora. Tinawagan pa na sila. Gusto rin nila mamasyal dito, pero Pero nang malaman nilang kasama mo ko, nagbago na isip nila, ganun ba? ewan ko ba sa dalawang yun? Ani, hindi yata ako okay sa mga kaibigan mo. Di naman. Yun ang halata ko sa kanila eh. Lawrence. Walang problema sa akin. Hindi ko galing ipilit ang sarili ko sa ayaw sa akin. Kaya okay lang sa akin na hindi ko maging close sa mga kaibigan mo. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, nang magkakilala kami ni Lawrence, naging magaan agad ang loob ko sa kanya. Kaya nang manligaw siya sa akin, sinagot ko kaagad siya. Subalit naging mabigat ang loob sa kanya ni Lily at Cora, at maging si Lawrence ay napaplastikan sa mga kaibigan ko. Ano, Lawrence? Plastic ang mga kaibigan ni Annie? Oo, Kenny. Kapag magkakaharap kami, magandang pakita nila sa akin. Oh, Pero kapag nakatalikod ako, bad trip na sila sa akin. baka makakala mo lang yan. Hindi. Halata ako mga backfighter ng kaibigan ni Anne. Mukhang mababait naman sila. Oh, nakilala mo na nga rin pala sina Lily at Cora nung minsan makasalubong natin sila. Nakasabay natin si Annie. Oo. Nung ipakilala sa akin ni Annie yung mga kaibigan niya, wala naman akong nakitang problema sa dalawang yun. Sa akin lang mainit ang dugo nila eh. May hinala tuloy ako sa kanila. Hinala? Oh. Na ano? Baka mga tibo ang dalawang yun. Oh, At nagsaselo sila sa akin. baka naman ikaw ang nagsiselos sa pagiging mas malapit ni Annie sa mga kaibigan niya kaysa sa iyo. Hindi Hindi naman ako seloso eh. Kinalilit Cora pa na mga mukhang ewan. Ay, naku. Ay, sinalilit Cora. Nasaan Cora mo? Ha? So, yun, napadaan sila dito sa harap ng bahay namin. Asa? At narinig ka. Asa sila? Asa? Wala. Pinaprank lang kita. Talaga, Kenny. Hello? Lawrence? Hello, Annie. Maaga pa. 2 hours pa bago ako lumabas dito sa department store. Hindi kita masusundo mamaya. Ah, ha? Bakit? May mahalaga akong pupuntahan. Biglaan.
regarding sa aking trabaho. Mag-isa ka lang ba? Hindi, kasama ko si Kenny. Magkikita kami. Malamang, gabi na kami makauwi. Ah, ganun ba? Mabuti kasama mong kaibigan mo. Kung hindi nga lang dahil kay Kenny, hindi ako papalis sa pagsundo sa'yo eh. Okay lang ba? Okay lang. Kaibigan mo naman ang dahilan. Salamat sa pagiging understanding mo. Ingat ka na lang ha. Baka gabihin ka sa pag-uwi. Oo, ingat ka rin sa pag-uwi mo ha. Okay. Bye. Bye. Kung hindi kaibigan ni Lawrence ang dahilan, kaya hindi niya ako masusundo, magtatampo talaga ako sa kanya. Kenny! Oh, Uy! ikaw pala, Freddy. Bakit hindi ka sumama ka na Lawrence kahapon? Saan? Sa birthday party ni Ellen. Di sinabi ni Lawrence na may pupuntahan siyang birthday party. Ang saya namin kahapon sa party. May usapan pa naman kami magkikita kahapon. Kaya pala hindi siya sumipot sa usapan namin. May pinuntahan siyang party. Siguro, sinadya niyang i-off yung cellphone niya. Kaya hindi ko siya makontak. Magagawa ba naman sa'yo yun ng kaibigan mo? Tagawa na niya. Sana sinabi niya sa akin na may pupuntahan siya. Huh? Para hindi ako naghihintay sa kanya. Kung biniro ako ni Lawrence, hindi magandang biro ang ginawa niya sa akin. Hindi ko gusto yun. Mr. Romantico. Nagdamdam kay Lawrence ang kaibigan niya, Mr. Romantico, at sumama rin ang loob ko sa aking boyfriend. Mabuti pala napadaan ako dito sa inyo, Annie, at nagkausap tayo. Sorry. Hindi, wala kang dapat ihingi ng sorry, Kenny. Alam ko, masasaktan ka dahil mahal mo si Lawrence. Pero kailangan magsabi ko sa iyo ng totoo. Naiintindihan kita. At nagpapasalamat ako sa pagsasabi mo ng totoo. Pareho ko kayong kaibigan ng boyfriend mo. Pero hindi ako konforme sa pagkakaila niya sa'yo. Na ako pang isinangkala niya sa kanyang pagsisinungaling. Pinapaniwala nga niya ako may mahalaga siyang pupuntahan kahapon regarding daw sa kanyang trabaho. Kaya hindi niya ako masusundo sa department store na pinapasukan ko. Pinayagan ko naman siya. Pinaalalahanan ko pa siya mag-ingat dahil gagabihin nga siya sa lakad niya. Kasama ka. Pero hindi pala kayo nagkita kahapon. Kasi nga, hindi siya sumipot sa usapan namin. Kaya pala nagulat ka kaninang papasukin kita dito sa bahay namin at kumustahin kita kung ano na nangyari sa lakad niyo kahapon. Pwede kong pagtakpan sa'yo si Lawrence kung gugustuhin ko. Pero ayokong konsintihin yung kalokohan niya. Hindi pala totoo may nilakad kayo kahapon. Nakakakonsensya kung pati ko magkakaila sa'yo. May pinuntahan pala siyang birthday party ng isa niyang kaibigang babae. Yun ang nabalitaan ko. Kapag nagkita kami, kukumprontahin ko siya. Anik, huwag sana niyang malaman na nagkausap tayo, ha? Hindi niya malalamang nagsumbong ka sa akin. Kasi ayoko rin magalit sa akin si Lawrence. Pero hindi ko mapapalampas ang pagsisinungaling niya sa akin. Mag-away na lang kami kung mag-aaway. Hello, Lily. Mukhang nagkakalibuan sina Annie at Lawrence. Kaya nga kita tinawagan. Oh? Bakit yung nasabi yan, Cora? Katatapos lang namin mag-usap ni Annie. Kasi tinawagan niya ako. Tinanong niya ako kung okay sa ating dalawa na magbanding tayo sa Sunday. Akala ko ba may lakad sila ng boyfriend niya kapag wala siyang pasok sa department store? Yun ang sabi niya sa atin. Kaya hindi na tayo nagyayaya sa kanya.
Gaya nung ginagawa natin nung wala pa siyang boyfriend. Sana nga, no? Magkalabo na sina Annie at Lawrence. Oo nga. Hindi na kailangang makipagplastikan tayo sa mokong na yun. At saka para maipakilala na natin si Annie dun sa kaibigan natin na irereto sa kanya. Sinungaling ka, Lawrence. Manluloko. Ani, nasa kali tayo. Nabisto na kita. Pangatawan mo pa ang pagsisinungaling ang panluloko mo sa akin. Hindi naman kita niloko eh. Pinapaniwala mo ako may pupuntahan kang trabaho kahapon. Nagpunta nga ako sa lakad ko. Birthday pala ng ibang babae ang pinuntahan mo. Hindi totoo yun. Alam ko, hindi magsisinungaling ang nagsumbo sa akin. Sino bang nagsabi sa'yo niloko kita? Hindi na mahalagang malaman mo. Pagharapin mo kami para mapatunayan mo kung sinong nagsasabi ng totoo. Alam kong ikaw ang nagsisinungaling. Ani, akong boyfriend mo. Kaya nga eh, of all people, hindi ko akalain ikaw pa manluloko sa akin. Huwag ibang taong paniwalaan mo. Ay, naku, tama na. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Pinagmukha mo kong ta. Diyan ka na nga. Ani, sandali lang. Uwi na ako. Ihatid na kita. Wag na. Sa ayaw at sa gusto mo, ihatid kita para mawalang galit mo sa akin at para malaman ko ang tinitiran mo at ang makilala ko tuloy ang mga magulang mo. Mr. Romántico. Naging mapilit si Lawrence na ihatid ako sa amin, Mr. Romantico. At nagkakilala sila ng aking papa. Mambuan na pala kayo may relasyon ni Annie. Opo. Bakit Ngayon lang po ako nakaparito at nagtapat sa inyo? walang nababanggit sa akin ng anak ko na may boyfriend na siya? Sabi po kasi ni Annie, ako nang magtapat sa inyo. Kasi baka kayo magalit eh. Hindi naman po kagad ako nakaparito dahil sa pabago-bagong schedule ng trabaho ko. Bakit ako magagalit? Nasa ustong gulang na naman si Annie para magkanobyo. Salamat naman po sa pagiging understanding nyo. Napansin ko lang na parang hindi kayo nagkikibuan ng anak ko pagdating nyo. At hanggang naghahanda na siya ng merienda para sa iyo. Medyo nagkatampuan po kasi medyo may tinatanong sa akin kanina eh. Ayun, nagtampo siya bago ko siya maihatid dito sa inyo. Ang pagtatampuhan, natural lang sa magkarelasyon. Mahirap lang kung pusong mamon ka. Ay, hindi po. Mabuti naman. Kasi si Annie, pusong bato yan. Ano? Plastic si Lawrence? Yun ang basa ko sa kanya, Annie. Oo nga, kahit na nga ako friend. Nung ipakilala mo pa lang sa amin yung boyfriend mo, na-plastica na ako agad sa kanya. Oo. Nakangiti siya kapag kaharap kami mga kaibigan mo. Pero pag talikod namin, wala lang. Wala lang kami sa kanya. Kaya malamang, kaplastikan lang din yung sinabi sa'yo ni Lawrence na okay sa kanya yung parents mo. Sigurado yun. Mukhang backfighter kasi yung jowa mo eh. Bakit naman kasi siya pa napili mo eh? Meron naman kaming nirereto sa'yo na mas okay sa kanya. Paano? Walang bilib yan sa atin. Hindi, naniniwala naman ako sa inyo. Oy, kung naniniwala ka sa amin na plastic yung jowa mo, tapusin mo ng lahat sa inyo. Dahil sigurado naman, hindi rin kayo magtatagal. Pag-iisipan ko. Abay, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, Annie. Unahan mo na si Lawrence. Kaysa siya pa ang una makapag-break sa'yo. Oo nga, makipag-break ka na sa kanya. Mr. Romántico. Dear Mr. Romantico, nang maging kami ni Lawrence,
Nagkasundo kami na wala kaming lihiman at naging tapat ako sa boyfriend ko. Subalit minsan, naglihim siya sa akin. Nagdamdam ako at kasunod nun, iminungkahi sa akin ng aking mga kaibigan na makipagkasira na ako kay Lawrence. Kani, may dahilan. Kaya niyaya kitang mag-inuman tayo. May problema ba, Lawrence? Nagdamdam sa akin si Annie. Bakit? Nalaman niya na nagpunta ako sa birthday party ng isa kong kaibigang babae na hindi ko ipinaalam sa kanya. Bakit kasi nagkaila ka sa girlfriend mo? Ayoko kasi magselos siya eh. Selosa ba si Annie? Ewan ko. Pero malamang magselos siya kapag nalaman niya na ang party na pinuntahan ko ay birthday ng dati kong niligawan. Oh, Kaya nga pati sa'yo eh, kinaila ko yun eh. Dahil baka madulas ang dila mong maipaalam kay Annie. pwede ba naman kitang ipahamak? Kani, alam kong mali ang ginawa ko. Kaya nag-apologize ako kay Annie. Pero dahil sa naging pagkakamali ko, naging matabang ng pakikitungo niya sa akin. Mawawala rin ang sama ng loob sa'yo ng girlfriend mo. Paano? Patunayan mong pagsisisi mo sa nagawa mong pagkakamali sa kanya. Gawin mo ang lahat para magbalik ang pagtitiwala at pagmamahal sa'yo ni Annie. Okay, sige. Gagawin ko ang payo mo, Kenny. Pero Pero ano? kapag nahalata akong wala nang pagtingin sa akin si Annie, hindi ko ipipilit sa kanya sarili ko. Kaysa problemahin ko siya, mas mabuti pang mag-break na kami. Annie, may problema ba kayo ni Lawrence? Wala po, Papa. Bakit kaninang ring ng ring ang cellphone mo, hindi mo sinasagot? Si Lawrence ba lang tumatawag? Papa, Anak, kung may problema kayong magkasintahan, pag-usapan nyo na maayos. Dahil isa sa ikinasisira ng anumang relationship ang pagditikisan. Lawrence? Hindi ba masarap yung order natin pagkain? Okay lang, Annie. Kanin pa raw to, no? Masarap ang food sa eatery na ito. Bakit? Na extra rice. Parang wala kang ganang kumain. Wala. Kanina lang, sigla ka eh. Nabanggit ko lang sa'yo na parang may kulang sa atin. Naghihintay doon. Na parang ako ang nagdadala ng relationship natin. Yan na, naging matamlay ka na. Totoo naman ang sabi mo eh. Para akong gamit na kung hindi gagalawin, hindi kikilos. Pero nang magagawa ko, ganito ako nang makilala mo. Nasaktan ka ba sa sinabi ko? Gusto mong sabihin ko sa'yo ang totoo? Dapat kasi, nung naging tayo, usapan natin na wala tayong lihiman at plastikan. Kung ganon, Annie, sorry. Kinalimutan ko na yung nakaraang tampo ko sa'yo. Hindi yun. Bukod dun, wala na akong alam na dahilan para mag-apologize ka sa akin. Sorry kasi hindi ikaw ang priority ko eh. Huwag mong sabihin, totoo may iba ka. Wala. Walang third party kaya gusto kong Gusto mong, ano? gusto kong mag-break na tayo. Tahimik ka nga at hindi showy na gaya ko. Pero mahilig ka naman magbiro kung minsan. Hindi biro. Totoong nakikipag-pray ka sa akin. Kailangan. Anong pagkukulang ko? Wala. May nagawa ba akong kasalanan? Wala sa iyong problema. Nasa akin. Hindi ko kayang i-handle ang relationship natin. Isa pa,
hindi ko na kayang magtiis at ayokong maapektuhan ka ng mga problema ko. Nalalabuan ako sa'yo. Gusto kong mag-isip na wala akong ibang iniintindi, kaya inuulit ko. Pasensya ka na kung hanggang dito na lang tayo. Pasensya na. Mr. Romantiko. Hindi ko tinanggap ang pakikipag-break ni Lawrence sa akin, Mr. Romantico. Alam ko kasing malamang na bigla lamang siya. Kenny, hindi ako nabigla lamang na sabihin ko kay Annie na break na kami. Lawrence, alam ko mahal mo siya. Mahal ko siya kung sa mahal. Bakit gugustuhin mong matapos na sa inyo lahat? May problemang pamilya namin. Wala naman taong walang problema eh. Bakit isasakripisyo mo ang relasyon niyo ni Annie? Gusto kong tumutok sa paglutas sa problema ng pamilya namin. Malulutas mo naman ang family problem mo eh. Kahit kayo pa rin ang girlfriend mo. Mahirap. Mas mahirap na tapusin mo na sa inyo ni Annie ang lahat. Malamang maapektuhan lamang siya. Kapag dahil sa problema ko, hindi ko na magampanan ang tungkulin ko sa kanya bilang boyfriend niya. Kaya mas mabuting mag-break muna kami kahit pansamantala. Hindi kita pipigilan kung anong inaakala mong makabubuti sa'yo. Pero paalala ko lang sa'yo, Lawrence. Kapag nag-break kayo ni Annie, baka hindi na kayo muling magkabalikan. Ano, Annie? Nakikipag-break na sa'yo si Lawrence? Oo, Cora. Pero, hindi mo tinanggap. Alam ko kasi nabigla lang siya eh. Malamang hindi na bigla lang ang lalaking yun. Oo nga naman, Ani. Talagang desidido siyang tapusin na sa inyong lahat. Dahil tama ang hinala namin ni Lily. Hinalang ano? Nabukod sa iyo, may ibang girlfriend si Lawrence. Tiniyak sa akin na wala siyang iba. Eh bakit ka maniniwala sa kanya? Oo nga. Ang pakikipag-break niya sa'yo, palatandaan lang yun na may iba siya. At wala na siyang pagtingin sa'yo. Kaya nga. Titiyakin ko yan. O, ano? Kapag tiniyak sa akin ni Lawrence na hindi niya na ako mahal, tatanggapin ko na ang pakikipag-break niya sa akin. Lawrence, kung ayaw mo na sa akin, tapatin mo ko. Annie, hindi ganon. May intindihan kita. Matatanggap ko. Hindi ko ipipilit sa'yo ang sarili ko kung hindi mo na ako mahal. Mahal kita. Kung totoo yan, mahalagahan mo relasyon natin. Annie, sorry kung mas priority ko ang aming family. Ano naman ang kinalaman ng family nyo sa relasyon natin? Ayoko maguluhan ako, pati ikaw. Hindi ako papayag mag-break tayo kung hindi maliwanag sa akin ang lahat. Nakapagdesisyon na ako. Sa ayaw at sa gusto mo. Tapos na sa atin ang lahat. Mr. Romantiko. Matapos ang pag-uusap namin ni Lawrence, hindi ko napigilang hindi maiyak, Mr. Romantico. Labis akong nasaktan sa pakikipagkasira niya sa akin. Tinuloy mo rin pala ang plano mong pakipag-break kay Annie, Lawrence. Yun lang ang dapat, Kenny. Di ka nagsisisi? Hindi ko maaaring pagsisiyan ng isang desisyong alam ko makabubuti para kay Annie at sa akin. Paano makabubuti kay Annie yung pagbe-break nyo? Hindi na siya magkakaproblema. Mapabayaan ko man ang aming relasyon. Kaya mo ba siyang mawala sa buhay mo? Kakayanin ko. Ewan ko sa'yo, Lawrence. Pero sana, hindi ka magsisi.
ni Lawrence? Oo, Lily. Akala pa naman namin yung binalita namin sa'yo, nakita namin yung boyfriend mo na may kasamang babae ang dahilan, kaya ka napaiyak. Yung pala wala na kayo. Ikinailapan niya sa akin na mayroong third party. Pero tatapusin ba niya lahat sa amin kung wala siya ipinalit sa akin? Buti nga maaga nakilala mo yung tunay na kulay ng lalaking yun. Oo nga. Plastic na, babaero pa. Pwede ba? Huwag mong panghinayangan na pagkawala niya sa buhay mo. Makakatagpo ka pa ng higit sa kanya. Talaga? Patunayan mo sa kanya. Hindi lang siya ang lalaki, no? Oo. May pakikilala kami sa'yo na mas nakakahigit sa ex mo. Saan na yun? Ha? Uunahin ko muna kumprontahin ng Lawrence na yun. Para ano? Ba't nakikipagkita ka sa kanya? Oo nga. Ito po sa inyo lahat eh. Tatawagan ko lang siya. Pamumukhaan ko siya sa ginawa niya panluloko sa akin. Ang walang iyang yun. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, hindi ko sinunod ang gusto ng mga kaibigan ko na makipag-break ako kay Lawrence. Sinikap kong mapatawad siya sa ginawa niyang minsang paglilihim sa akin. Ang hindi ko inaasahan, si Lawrence ang nakipagkasira sa akin. At nalaman ko sa aking mga kaibigan na ibang babae ang dahilan. Hello? Ani, Bakit ang tagal mo sagutin ang cellphone mo? hindi ko ina-expect na tatawagan mo pa ako. Kung inaakala mo makikiusap ako at magmamakaawa para makipagbalikan ka sa akin, nagkakamali ka. Hindi ako maghahabol sa sinungaling at manlulokong tulad mo. Ani, busy ako eh. Kaya pala brinake mo ko eh. May pinalit ka na sa akin. Hindi totoo yan. Hayop ka. Huwag mo kong murahin. Wala akong ginagawang kasalanan sa'yo. Mas maniniwala ako sa mga kaibigan ko kaysa sa'yo. Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka. Kung nalaman ko lang agad na lolokohin mo ko, hindi sana ako nakipagrelasyon sa'yo. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Nakapagsisisi, pinagkatiwalaan kita. Sa ibang pagkakataon na lang tayo mag-usap. Nakapagsisisi, minahal kita. Hindi na masama ang loob mo. Ito na ang huli ko pakikipag-usap sa'yo. Walang niya. Sabi mo, huwag mo akong murahin eh. Walang niya ka talaga. Hayop, demonyo! Ani, umiiyak ka ba? Papa, Si Lawrence ba ang dahilan? di po ako magkakaila sa inyo. Sabi ko naman sa iyo, ano man problema nyo, pag-usapan nyo na maayos. Huwag kayong magtikisan. Dahil kayo rin ang mahihirapan sa inyong relasyon. Wala na po kaming relasyon. Wala na? Nagkasira na po kami. Bakit ka nakipagkasira sa boyfriend? Siya po ang nakipagkasira sa akin. Dahil sa ibang babae. Anak, napatunayan mo ba na may ibang babae sa buhay si Lawrence? Kung wala kang sapat na katibayan sa hinala mo, huwag kang agad nagpaparatang. Ano pa po ba magiging dahilan ng pakikipag-break ni Lawrence sa akin? Kung hindi totoo na may iba siyang karelasyon. Gusto mong kausapin ko si Lawrence para malutas ang problema niyo? Huwag na po. Sisikapin ko sanang mapag-ayos kayo, pero igagalang ko ang desisyon mo na hayaan ko na kayong lumutas ng inyong problema. Dahil alam ko naman magkakaayos din kayo. Hindi na po, Papa. Anak, magkakaayos at magkakaayos din kayo ni Lawrence. Kung talagang kayo ang nakatakda para sa isa't isa. Oh, Lily, bakit napapailing ka?
Cora, hindi sinasagot ni Ani yung tawag ko eh. Hindi rin nga siya nagre-reply sa mga text ko eh. Bakit kaya? Hindi kaya masama ang loob sa atin ng ating kaibigan? Mr. Romantico. Sinadya kong hindi sagutin ang mga tawag at text sa akin ng mga kaibigan ko, Mr. Romantico. Dahil labis ako naapektuhan ng pag-break namin ni Lawrence. Tito Pepe! Oh, Cora, Lily, saan ang lakad nyo? Galing ho kami sa inyo eh. Oo, kakausapin sana namin si Annie. Hindi ho kasi niya sinasagot yung mga tawag tsaka text namin sa kanya. Ang problema, hindi namin nadatnan si Annie doon sa inyo. O ano, gusto nyong bumalik sa bahay? Sumabay na kayo sa pag-uwi ko. Umalis daw ho si Ani, sabi ng kapatid niya. Tsaka hindi alam kung anong oras makakauwi. Hindi totoo yun. Oo, ikinaila ho si Ani sa amin ng nakababatang kapatid niya eh. Nasa bahay lang namin ang kaibigan niyo. Ha? Malamang si Ani ang nag-utos sa kapatid niya na ipagkaila siya sa inyo. Bakit ho kaya? Hindi ko alam. Pero malalaman niyo kung kakausapin niyo si Ani. O sige po, babalik kami sa inyo. Talagang gusto ko makausap ni Ani kayong mga kaibigan niya. Dahil ilang araw na siyang hindi lumalabas ng bahay. Nagkukulong lang sa kanyang kwarto. At ayaw kumain. Narito ko lang pala sa kwarto mo, Ani. Oo, sabi ng kapatid mo, umalis ka. Yun ang pinasabi ko sa kanya. Pasensya na kayo. Gusto ko kasi mapag-isa. Buti na lang. Nung paalis na kami, nasa lumong namin papa mo. Siya nagsabi sa amin na ilang araw ka na raw nagkukulong ng kwarto. Oo nga. Tsaka ayaw mo raw kumain. Kaya nakiusap na kami sa papa mo kung pwede ka namin bisitahin. O pinayagan naman niya kaming pumasok dito. Oh, anong iniiyak mo? Wala. Ani, 3 months nang wala na kayo ni Lawrence. Huwag mo sabihin hanggang ngayon, masakit pa rin sa'yo na nagkahiwalay kayo. Kaya hindi mo pinapansin yung guy na inirereto namin sa'yo? Sinunod ko ang advice ninyo. Pinilit kong libangin ang sarili ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan si Lawrence. Mahal ko pa rin siya. Kaya hindi ko magawang palitan siya. Kaya pati trabaho mo nasa sakripisyo. Oo nga. Ilang araw ka na palang hindi pumapasok sa department store. Sabi nung kasama mong sales lady. Pati yung mga tawag at saka text namin sa'yo, hindi mo naman nire-replyan. Pasensya na kayo. Masyado lang talaga ako naapektuhan ng breakup namin ni Lawrence. Oo nga. Nakikita nga namin. Pati nga katawan mo, payat mo na. Tuloy, nagigilty kami. Sisisi tuloy kami sa nakikita namin paghihirap ng loob mo. Kasalanan ko si namin eh. Kaya nagkasira kayo ni Lawrence. Ha? Ano gusto niyong sabihin? Juan, nakukonsensya kami. Kaya, magsasabi na kami ng totoo. Hindi totoong niloko ka ni Lawrence. Siniraan lang namin siya sa'yo. Ha? Kasi, meron kaming ibang gusto para sa'yo. Siniraan niyo lang sa akin si Lawrence? Sorry. Sana mapatawad mo kami. Huwag ka naman sana magdamdam sa amin, oh. Hindi pala ako dapat nagalit kay Lawrence. Kung papayag ka, itutuwid namin ni Lily yung nagawa namin pagkakamali. Oo nga. Gagawa kami ng paraan para magkausap at magkabalikan kayo ng ex mo. Huwag na. nga. Huwag na. Lilikod. Salamat na lang. Salamat na lang? Honey, ayaw mo na bang magkabalikan kayo ng lalaki mahal mo?
Mr. Romantico. Paulit-ulit na humingi ng tawad sa akin ng mga kaibigan ko, Mr. Romantico. Kaya naintindihan ko rin sila at napatawad. Nagkamali pala kayo, Lily, Cora. Oo, Kenny. At maipaalam namin sa'yo yung naging pagkakamali namin. Siniraan nyo lang pala si Lawrence para magkasira sila ni Annie. Kaya nga, nagigilty kami. At saka, gusto ko nga namin kausapin si Lawrence. Kaso ayaw naman ni Annie. Hindi naman namin maswa yung kagustuhan ng kaibigan namin. Dahil baka magalit na siya sa amin. Lily, Cora, Kenny, alam namin na close friend kayo ni Lawrence. Kaya nagsabi kami sa'yo ng totoo. Pwede ba? Ikaw na magsabi kay Lawrence ng totoo? Para magkabalikan na sila ni Annie. Kenny, gusto kong magkabalikan kami ni Lawrence. bakit ayaw mong kausapin siya ng mga kaibigan mo, Annie? Sina Lily at Cora ang dahilan kaya nagkasira kami. Kaya nga hayaan mong sila rin ang gumawa ng paraan para magkaayos kayo. Huwag na. Naniniwala akong malaking may tutulong ni Lily at Cora para magkabalikan kayo ni Lawrence. Mabuti kung maniwala pa si Lawrence sa mga yon kapag nalaman niyang sila ang dahilan ng pagbe-break namin. Kabisado ko si Lawrence, Marunong din siyang magalit. pero madali siya magpatawad. Ayokong ibang tao pa maging dahilan ng pagbabalikan namin kung sakali. Ikaw ang bahala. Pasabihan mo na lang ako kung may maitutulong ako sa inyo ng ex mo. Anytime. Salamat, Kenny. Pero kung may dapat kumilos para magkaayos ulit kami ni Lawrence, siya yun. O ako. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, sa galit ko kay Lawrence, tinawagan ko siya at sinumbatan. Hindi naman niya pinatula ng masasakit na salitang binitiwan ko sa kanya. Subalit, pinangatawanan niya ang pakikipagkasira sa akin. Bagay na labis kong ipinagdamdam. Nagkulong ako sa aking kwarto at halos ayaw kong kumain, na naging dahilan para umamin si Cora at Lily na siniraan lang nila sa akin si Lawrence. Habang nagtatagal, lalo kong namimiss si Lawrence. Lalo akong nakukonsensya. Dahil kasalanan ko. Kaya nakapagkasira siya sa akin. Kung hindi ako naniwala agad sa mga kaibigan ko, malamang hindi kami nagkalabuan ng boyfriend ko. Total, ako rin lang ang may kasalanan. Ako na magpapakumbaba. Iisa-isang tabi ko na lang ang pride ko. Magkabati lang kami ni Lawrence. Pero hindi niya nire-replyan ang mga text ko sa kanya. Kaya tatawagan ko na siya. Hello? Hello, Lawrence. Lawrence, alam ko naririnig mo ko. Gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Kasalanan ko kaya nagkalabon tayo. Naniwala ka agad ako sa mga kaibigan ko. Huli na nang malaman kong hindi mo pala ako niloko. Kaya ilang beses ako nag-text sa'yo para magpaliwanag, para humingi ng tawad. Pero hindi ka nagre-reply. Lawrence, patawarin mo na ako.
Makipag-usap ka na sa akin. Please. Please, Lawrence. Ani, pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Ano po ang magagawa ko, Papa? Ayaw mong kumain. Wala akong ganang kumain. Madalas kang magkulong dito sa kwarto mo. Oh, Wala kasi akong gana magtrabaho. anak, huwag kang magpatalo sa problema. Gusto ko mag-move on na, Pa. Pero hindi ko magawa. Dahil hindi pa kayo nagkakabalikan ni Lawrence. Gusto ko magkabalikan na kami. Kaya ako na nagpapakumbaba sa kanya. Pero nitikis pa niya ako. Tinitikis ka. Nagkamali kasi ako eh. Naniwala agad ako kina Cora at Lily na may ibang babae, si Lawrence. Kaya nakipagkasira siya sa akin. Pero nagsisi na po ang mga kaibigan ko. Kaya napatawad ko rin sila. Maiintindihan ka at mapapatawad ni Lawrence. Papa. Anak, kung may panahon ng pagdaramdam, may panahon din ng pagkakaunawa. Pagpapatawad. Kaya alam kong darating ang panahon na si Lawrence din mismo ang lalapit sa iyo para magamot ang naging sugat sa inyong mga puso. Lawrence, mahal mo pa ba si Annie? Kung wala na akong pagtingin sa kanya, hindi ako masasaktan sa aming breakup, Kenny. Bakit ayaw mo siyang kausapin? Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong magkaayos uli kami, pero nag-aalala ako. Anong inaalala mo? Iniisip na na baka kapag nagkabalikan kayo ni Annie, makagawa uli siya ng pagkakamali sa'yo? Masaktan na naman niyang damdamin mo? Ganon? Mas mabuti siguro na magkalayo muna kami. Lawrence, ang problema, bahagi ng buhay yan. Sa pagkakalayo namin, pareho kaming makakapag-isip-isip. Para magkabalikan man kami, maiwasan na namin ang hindi pagkakaunawaan. Walang perpektong pagsasama. Anumang pagsisikap niyo ni Annie na maging maayos ang relasyon niyo, darating ang sandali na magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Kenny, Ang mahalaga, pareho kayong magsisikap na ayusin ang gusot na namamagitan sa inyo. Dahil kung hindi niyo gagawin yan, baka hindi na kayo magkabalikan kahit kailan. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sinunod ko ang payo ng papa ko. Nagsikap akong magpakatatag at umasa akong isang araw si Lawrence mismong lalapit sa akin upang magkabalikan kami. Ano, Annie? Parang nawawalan ka na ng pag-asa magkakabalikan pa kayo ni Lawrence? Kasi kahit anong pakiusap ko, ayaw niyang sagutin ng mga tawag at text ko. Akala pa naman namin magkakaayos na kayo dahil nagpapakumbaba ka na sa kanya. Ayaw namin sabihin dahil baka masaktan ka, Annie. Pero baka nakalimutan ka na ni Lawrence eh. Oo nga. Baka totoo yung naging paninira namin ni Lily sa kanya na meron na siyang iba. Totoo man yun. Kahit gaano pa kasakit, maiintindihan ko. Matatanggap ko.
Basta si Lawrence ang nagsabi sa akin. Well, hindi ka namin masisisi. Kasalanan din namin eh. Kaya nabawasan yung tiwala mo sa amin. Sana naman, friend, mapatawad mo kami. Wala na kayong aalalahanin sa akin. Napatawad ko na kayo. Ay, salamat. Ako nga nagpapasalamat sa inyo eh. Ano man ang nangyari, nariyan pa rin kayo sa likod ko. Sa gitna man ng saya at lungkot. Hindi niyo ko iniiwan. Maaasahan kayong mga kaibigan ko. Si Lawrence na ang problema ko. Naiintindihan ka namin. Hanggang ngayon, hindi ko alam ang tunay na dahilan ng pakikipag-break niyo sa akin. At hindi ko alam kung malalaman ko pa yon. Pero kahit masyado ko nasaktan sa paglayo niya, mahal ko pa rin siya. Sobrang mahal ko pa rin siya. Oh, Kenny, Lawrence, narito ka pala sa amin. kararating ko lang. Inintay na kita dahil sabi ng kapatid mo, parating ka na raw. Oh, anong gusto mong merienda? Huwag kang mag-alala. Busog ako. Dumaan lang ako rito sa inyo para magkausap tayo. Tungkol saan? Saan ka galing? May pinuntahan lang ako. Kina Ellen? Kenny, hindi ako magkakaila sa'yo. Kaya ako na pa dito sa inyo, may nakapagsabi sa akin, Lawrence, na madalas kang dumalaw sa dati mong nililigawan. Gusto ko kasing matiyak kung sa pagkakalayo namin ni Annie sa aming breakup, hindi mababaling sa ibang damdamin ko. Si Annie ang mahal mo. Ano malay ko? Kung matututo pa akong magmahal sa iba, nang higit sa pagmamahal ko sa kanya. Sa ginagawa mo, malamang hindi na kayo magkabalikan pa ni Annie. Kapag nangyari yun, talagang hindi kami nakalaan para sa isa't isa. Ako nang ihinayang sa relasyon ninyo eh. Kenny, alam kong nagmamalasakit ka sa amin ni Annie, pero pakiusap, hayaan mo lang ako sa gusto kong mangyari. Lawrence, Kung mali ang ginagawa ko, problema ko na yun. Ani, nagbunga na ang ilang araw na pagpapabaya mo sa iyong sarili. Oh, nagkasakit ka na. Sinikap ko naman po sundin kayo, Papa. Nagpapatalo ka kasi sa damdamin mo. Ano magagawa ko? Gusto ko magpakatatag. Pero maisip ko lang na tuluyan na magkakalayo kami ni Lawrence. Na hindi kami magkakabalikan kailanman. Na mabibigo ang lahat ng mga pangarap ko para sa amin dalawa. Hindi na ako makakaya. Hindi ako makatulog. Anak, Ma, hindi ko kayang mawala ng tuluyan sa buhay ko si Lawrence. Hindi ko kaya. Mr. Romantico. Gusto ko ipa-confine sa ospital ng papa ko. Ngunit tumanggi ako, Mr. Romantico. Alam kong hindi doktor o gamot ang makalulunas sa sugat ng aking puso. Cora, Lily, kayo? Oo, Lawrence. Kami nga. Kayo palang sinabi ng kaopisina ko na mga bisita ko.
Sorry, hindi kagad ako nakalabas sa receiving area dahil may meeting kami ng boss ko. Okay lang. Lawrence, naparito kami at naghintay sa iyo dahil importante sasabihin namin sa iyo eh. Oo nga. Nagkamali kami sa'yo. Sinuraan ka namin kay Annie. Kaya nagkalabuan kayo hanggang sa tuluyan kayo magkasira. Pinagsisisihan na namin yun. Sana, Lawrence, mapatawad mo naman kami, oh. Wala na kayong iintindihin sa akin. Napatawad ko na kayo. Salamat. Pero gusto sana namin ito yung naging pagkakamali namin sa inyo ni Annie. Lily, Cora, At saka, kaya kami naparito dahil naaawa kami kay Annie. Oo nga. Hindi niya kasi nakayanan yung pagkakasira niyo kaya nagkasakit siya. may sakit si Annie. Oo. Ilang araw na siyang nakaratay. Palala ng palala ang karamdaman niya. Lawrence, pakiusap naman mo. Dalawin mo yung kaibigan namin. Oo nga. Dalawin mo siya bago maging huli ang lahat. Lawrence, salamat. Dinalaw mo ko. Annie, totoo palang sabi ni Lily at Cora. Malubha ang sakit mo. Kahit kasi anong gamot ang inumin ko, hindi ako kumagaling. Hindi kasi gamot ang makapagpapagaling sa sugat ng puso mo, Annie. Ako, Lawrence, alam kong akong dahilan ng pagkasakit mo. Kaya nagsisisi ako. Hindi kita dapat tinikis. Hindi ko dapat pinahirapan ang damdamin mo dahil mahal kita. Mahal na mahal. mahal din kita. Magpagaling ka. Dahil kapag tuluyan kang nawala sa akin, hindi ko kaya. Pareho tayo, Lawrence. Kapag tuluyan kang nawala sa akin, hindi ko kaya. Annie. Oh, Lawrence. Mr. Romantico. Mr. Romantico, para lamang ako nagdahilan nang dumalaw sa akin si Lawrence at muli kaming nagkaunawaan. Madali akong gumaling sa sakit ko. Sa ngayon, nakatakda na kasal namin ni Lawrence at dahil pareho naming hindi kaya na mawala sa piling namin ng isa't isa, batid naming anuman ang maging gusot sa aming pagsasama ay madali na naming maayos. Salamat sa pagbibigay daan mo sa aking liham, ang iyong taga-subaybay, Annie. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Soundman Jerry Mucha. Sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Orly Aquino. Sa direksyon ni Rosana Villegas. Mga gilong naming taga-subaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico. Ay, dinggin